Okay lang. Gamitin ko lang ito, bro. Hey, hey, check sound. Hello, check chan. Hey, Hello. hey, hey, check sound, Mike. Tangang pastor. Hello, hello. Check. Check. Hey. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Ang dilim po sa labas. Parang, bubuhos po yung ulan. Mayroon po ba tayong bagyo? May bagyo ba? Ang dilim po sa labas eh. Parang sa, lugar, partes ng planas na ulan na. Okay. Isa pong masayang umaga po sa ating lahat, bagamat mayroon pong kunting lungkot, kasi alam na po natin lahat, hindi po lingid sa atin na yung isa nating kapatid ay umuwi na kay Lord. Amen po. Umuwi na kay Lord. Kahapon po, nagkaroon po tayo ng gawain po doon at sabi nga, kasalanan mo na lang kapag hindi mo pa naunawaan ang salita ng Panginoon. Amen po. Salamat po sa Panginoon na nagkaroon po tayo ng pagkakataon na magpatanggap at salamat po. Yung mga pagkakataong katulad noon ay hindi po matatawaran. Pagkakataon na kung saan po mayroon tayong mga kapatid na mailapit po sa Panginoon. Okay? So, hindi lamang po yun ay malungkot din po tayo kasi po yung anak po ng ating kapatid, si Kumaring Julie, ay umuwi rin kay Lord. Yung apo niya ni Kumaring Julie. 4 days po, 4 lang na araw, yung kanyang manugang dinala po sa ospital ng anak.
Yung po yung pinag-pray po natin nung linggo, no ho? Nanganak po, uupiran sana yung kanyang kung may problema, ano po, uupiran sana, kaya lang hindi na po nakayanan ng bata. At 4 days po, kung hindi po ako magkakamali. 4 na araw, Mars? 4 na araw. 4 na araw at namatay po siya. At kasama po tayo sa pagdadala doon po sa kanyang libingan. Ano ho. Nakakalungkot po, pero sa kabilang banda, sabi ko nga, mayroon pong saya. Bakit po? Sapagkat ang mga kapatid naman natin na lalong-lalo na yung mga bata na katulad po noon, sabi nga ng Biblia, sa kanilang kaharian ng langit, di po ba? Abay, lalo na po kung ikaw ay namatay, Kristiyano ka, wala kang dapat katakutan. Nauwi ka lang kay Lord. Amen po. So, ang kailangan lang po dito, dapat lagi tayong handa. Kasi sabi ko nga, mayroon pong isang sementeryo na nanakot, ganitong nakalagay doon. Ako ngayon, ikaw naman bukas. Anong ibig sabihin noon? Lahat kasi tayo pupunta doon, una-una lang. Nauna yung kapatid natin. Bukas, makalawa. Sa isang buwan, isang taon, tayo naman. No? Kaya, anong mensahe po doon? Be prepared. No? Sabi nga, diyang lalambak mong bagyang introduction po natin, noon po, yung mga magulang natin, tinitingala natin ng gano'n, no? Wala na sila ngayon. Darating ang, ito ngayon, tayo naman yung tinitingala ng gano'n ng mga anak natin. Darating ang araw, ayaw natin at sa hindi. Sila rin ang susunod sa atin. Diba? Kaya inuulit ko po, be prepared. Amen. Maging handa po tayo. So, praise God. Tinatawagan ko na po ang ating MC para basahin sa atin ang salita ng ating Panginoon. Amen. Praise God. Hallelujah. Amen. Sige po, palakpakan tayo po yung kiyakatawang Ginoo. Balaan po medyo malungkot tamo po ne. Amen. So, good morningan po kiyakatamongan and welcome po keng gawain ng kiyakatamong Ginoo ngayon kaorasan na iti. At salamat po keng presensyada po rin bawat metong may marakal tamo po ngayon abakay ni. Amen po. And sabi natin pong pastor, be prepared, hanapin po. So, balok po na rin bawat metong na makaprepare na lapot, makaredy na lapong magpuri, at mamiya kapasalamatan king kaya katamong Ginoong Diyos. Amen po. At pasalamatan tayo rin po yung kaya katamong Ginoo king bingin na pong pagkakataon na inibang, purian tayo po, samban, pasalamatan ka rin hanggang pagkalub na pong biyaya kaya katamo na, nakatamo po Pepa Bren keng milabasan na yaldo, panetamo pong malakas. Amen po. Dahil po yan keng biyaya ng kaya katamong Ginoong Diyos. At nakatamo po pa Bren, lagi nakatamo pong ingatan, nanuman po yung gawan tamo, nanuman po yung plano tamo, yung Ginoo po, iya pong mag-guide kaya katamo. Amen. And although daranas tamo pong problema, pagsubok, tamo po ay iwasan yan, uling part na po ng kaya katamong biye. Amen po. So, still, kailangan tamo pong magpakatatag, kailangan tamo pong maging tapat king kaya katamong Ginoong Diyos. Amen po. At ngayon pong aldo ngay ni, ibiye tamongan po yung the best na pagpuri king kaya katamong Ginoong Diyos. At i-focus tala po rin kaya katamong puso, kaya katamong isip, kaya pamagpuri kayo at pamagsambay. Amen po. Ngayon po, basan tayo po yung kayang salita. Agkatanda kayo pong talakad bilang paggalang po kayang salita. Basan tayo po kayo pong Hebrews chapter 11, verse 6. At hindi kinalulugdan ng Diyos ang hindi nananaig sa Kanya, sapagkat ang sinumang lumalapit sa Diyos ay dapat maniwalang may Diyos at Siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga mahanap sa Kanya. Amen po.
Purihan tayo po yung Ginoo kayong pabasa na po ning kayang salita. Tausan ko niya po yung kaya katamong kapatid para pangunahan po kayong panalangin. Sige po, dukong tala po rin kaya katamong kanwan, bang manyad, suporta king Ginoo. Lord, minsan pa Ginoo, kinga pa kayo ni Ginoo, lalapit milaki ka rin kaya kaming puso, pakalinisan mo lang Ginoo, kure ni Ginoo, bubuklat mila, tatanggapan da kang Diyos ming tagapagdigtas kimbiya mi Ginoo, bang maging karapat dapat kaming magpuri kaya ka Ginoo, pakalinisan mo kami Ginoo. Patawaran mo kami, karang gawaming kasalanan, kingga ganaganang mali, agawami kay Ginoo. Patawaran mo kami at linisan, king banal mong daya. Salamat po Lord, king lugod mo, mo kay Pepa Bren, king Pepa Romingo. Lord, salamat po, dakal po dakal. Salamat, lalapit ko kay Ginoo, kay kaming gaway na ni Ginoo. Ika po imipuri, ipasalamatan, habang magpuri kami Ginoo, abayan mo kami Ginoo. Basbasan mo kami, lukuban mo kami, king banal mong Espiritu, banghi ka Ginoo, maging matula ka kay kami. Salamat po Lord, lalapit ko kay ka, gawain mi. Lord, lalapit ko lapuri kay ka, Ginoo rin kay kaming kapatid, na halapa Ginoo, na anumang karelang gagawan, tagkilan mo lang puso Ginoo, na ingal dongay ti Ginoo, para kay kaya. Lord, salamat po Ginoo. Lord, dorene po rin kay kang anak, ting kay kang gagamitan Ginoo, den mo ang kabyas ng Ginoo, re magagamit king gulot na ni pulpito Ginoo. Lalong-lalo na Ginoo, re ning anak at titigtig ka ring instrumento Ginoo. Den mo ang kabyas ng Ginoo, banging karelang pamanigtig, maging kayahayak king kay kang harapan Ginoo. Makanyan mo naman Ginoo, ding kapatid ming hatsuking aliwang basa Ginoo, panalangin mila, amanalbe king live Ginoo, king online Ginoo. Gabayan mo lang at basbasan mo lang aking kayang banal na Espiritu. Lord, salamat po Lord. Bukod kaya pong panalangin kaya kaming Ginoo, ay kaya kaming pastor, na anong makarano Ginoo, denan meng kabyas nan Ginoo bang deng may payag kaya kang salita Ginoo, maging malinola at mitanam lang kaya kaming puso, king kaisipan at pagkabiyemila, abang atyo kami kaya ni Ginoo. Salamat po Lord, babalik mi kay ka, yung mata sa kapuriang kapasalamatan. In Jesus' name, Amen. Amen. God is good. And all the time. God is good. Amen po. Sabi namin po nitong metong awit, God is too wise to be mistaken. Masyado ya pong biyasa yung Diyos para magkamali. Amen? God is too good, sabi na po, to be unkind. So when we don't understand nung naning malalyari, when we can't trace His hand, na ano po yung gawan tamo? Let's trust His heart. Amen po? Amen. Ang sabi po, John 4:19, tayo'y umibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Amen po? So this morning po, let's express our gratitude, our appreciation, our thanksgiving, and our love to our God. Siya na nagmahal sa atin ng walang kondisyon at walang kapalit. Amen po? Sa umagang ito, awitan po natin siya. Sumayaw tayo, papurihan natin siya. Amen po? At sabihin natin, mahal na mahal kita, Panginoon. Amen. Come on, church. Let's celebrate the goodness of the Lord in our lives. Hallelujah. Let's sing this song. Hallelujah. Tayo po ay sumayaw, umawit. Hallelujah. Ng papuri para sa Kanya. Hallelujah. Sige po. Come on, church! Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal. We love you, Lord. Mahal na mahal. Hallelujah! Panginoon. Kailanman
may di kita'y pagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit, mahal na mahal kita, Panginoon. Minsan pa po, mahal na mahal. Hallelujah! We thank you. Mahal na mahal kita, Panginoon. Sige po, tayo sumayaw. Umawit ng papuri kay Lord. Oh, we love you. Dahil ikaw ang unang nagmahal. Kailan may di kita'y pagbabalit, pagkat sa piling mo'y langit, mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y inaalay. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Mahal na mahal, mahal na mahal kita, Panginoon. Come on, church! Tayo sumayaw! Hallelujah! Mahal na mahal kita, napakasarap magpuri sa'yo. Napakasarap sa presensya mo. Hallelujah, Holy Spirit. Pagkat sa piling mo'y langit, mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko, Panginoon. Pag-ibig ko sa'yo, inaalay. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Mahal na mahal, mahal na mahal kita, Panginoon. Kay sarap sa presensya mo. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita'y pagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit, mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita, Panginoon. Yes, Lord. We love you, O God. Hallelujah. We love you, Lord. We love you, Lord. Hallelujah. At nasasabi namin, Panginoon, at naggagawa namin ang pagmamahal namin sa iyo dahil ikaw ang unang umibig sa amin. Ipinakita mo ito, Panginoon, sa krus ng Kalbaryo. And we thank you. Church, palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos sa buhay natin. Napakabuti mo, Panginoon. Napakabuti mo, Panginoon. Amen. So, kabila po minsan, parang hindi pabor yung sitwasyon sa atin, pero all things work together for good. Amen po. To those who love God and trust in Him. So this morning po, wag po nating palampasin yung pagkakataon na maramdaman natin, maranasan natin ang presensya ni Lord. Amen po. Sabi po ng aking nabasa, love is spelled as time. Pinaglalaanan ng sapat na oras. Lord, sa umaga pong ito, narito po ang aming mga buhay. Naririto, Panginoon, ang aming mga puso. Ibinibigay at iniaalay namin sa iyo, Panginoon.
Hallelujah. Sapagkat ikaw ay tapat sa aming mga buhay. Ikaw ay mabuti magpakailanman. Hanggat, Panginoon, kami ay nabubuhay, Panginoon, aawitin namin kung gaano kakabuti, Panginoon. Hallelujah. The song says, the goodness of God. Ang kabutihan ng Diyos. Hallelujah. Namnamin po natin ang lyrics ng awit na ito. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Mahal kita. Yes, Lord. Walang hanggan ang iyong biyaya. Hallelujah. Come on, church. Hawak mo sa iyong kamay. Mula sa aking pagmulat hanggang sa paghimbing, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Minsan pa, church, mahal kita. Yes, Lord! Walang hanggan ang iyong biyaya. Buong buhay, hawak mo sa iyong kamay. Mula sa aking pagmulat hanggang sa paghimbing, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Worship in this place. Let's worship. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ang tinig mo, yes Lord, ang gabay sa kasakitan. Nariyan ka, Panginoon. Hindi mo kami iniiwan, Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah. Ika'y aking Ama. Hallelujah. Ako'y buhay dahil sa kabutihan mo. Minsan pa po, ang tinig mo. Let's sing this once again. Ang tinig mo, ang siyang gabay sa kasakitan. Nariyan ka, Panginoon. Nariyan ka sa gitna ng kadiliman. Ika'y aking kaibigan, O Diyos aking Ama. Ako'y buhay, ako'y buhay sa kabutihan ng Diyos. Come on, church! Ika'y tapat sa habang buhay. Mabuti! Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako'y nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Let's sing, Ika'y tapat. Let's worship the living God. Ika'y tapat sa habang buhay. Come on, church! Exalt His holy name. Ika'y mabuti. Oh, Holy Spirit! Move mightily in our midst. Hanggat ako'y nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Worship kailanman. Kailanman di magbabago ang kabutihan mo. Kailanman di magbabago ang kabutihan mo. Buong buhay ay iaalay ko lahat para sa'yo. Kailanman di
kabutihan mo. Buong buhay ay iaalay ko, lahat para sa'yo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Ika'y tapat sa habang buhay. Come on, church. Sing this from your heart. Ika'y mabuti Hallelujah. It is your nature that you are good. You are good. Yes, Lord. Yes, Lord. Oh, ika'y tapat. Let's sing, ika'y tapat. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako'y nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Hallelujah! You are good! You are good! You are good in our lives. Come on, church! Hayaan mo na lumabas sa iyong bibig ang iyong pasasalamat, pagpupuri para sa Panginoon. Gaano man kabigat ang iyong nararamdaman, gaano man katindi ang iyong kapagsubukan, ibigay mo yan kay Lord, kapatid. Surrender everything unto Him. Hallelujah! Ang kanyang presensya ay lugar na kung saan tayo ay nakakahanap ng tunay na kapayapaan. Ang presensya ng Panginoong Diyos ay lugar kung saan tayo ay nagbibigay ng mga pasakit at sinusuko natin ito sa kanyang presensya. Kaya sa umagang ito, church, inaanyayahan ko ang bawat isa. Tayo ay magpakumbaba sa harapan ni Lord. Tayo ay lumapit sa kanyang paanan, sapagkat ang Diyos ay nagkikinig. Ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay tapat. Ang Diyos ay sapat sa ating mga buhay. Hallelujah. Let's just enjoy the presence of the Lord moving in our midst. Huwag nating palampasin yung pagkakataong ito na maramdaman natin ang kanyang presensya. Naririto ang kanyang presensya. Niyayakap tayo sa umagang ito. Oh, Holy Spirit, move mightily in our midst. Lord, mahigpit na yakap mula sa iyo, Panginoon. Come on, church, kailanman hindi ka pinabayaan ni Lord. Hallelujah, napakabuti ka, Panginoon. Oh, Holy Spirit, oh, we thank you for your presence, oh God. Hindi mo kami binigo sa umagang ito, Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Let's sing this once again, once again. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Buong buhay ay iaalay ko, lahat para sa'yo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo.
ang kabutihan mo. Kailanman di magbabago ang kabutihan mo. Buong buhay ay iaalay ko, lahat para sa'yo. Kailanman di magbabago ang kabutihan mo. Yes, Lord. Kailanman, Panginoon, hindi ka magbabago, Panginoon. Hindi magbabago ang iyong pagmamahal sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa umagang ito, hindi mo kami binigo. Ipinadama at ipinaranas mo, Panginoon, ang iyong presensya sa bawat isa sa amin. Thank you, Father God. Thank you, Jesus Christ. Thank you, Holy Spirit. Come on, church. Pasalamatan natin ang buhay at tunay na Diyos sa ating mga buhay. Hallelujah, Lord. Surely, O God, your goodness, O God, your love, O God, and your blessings, Panginoon, will follow us, Panginoon, all the days of our lives. Church, let's claim this. Psalm 23:6. Ang pagpapala ng Diyos ang hahabol sa iyo. Hallelujah! We thank you, Lord. We bless your name. We glorify your name, Panginoon. All the highest honor, worship, and adoration unto you alone. This we pray in Jesus' name. And everybody say, Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ayun. Okay. Ulitin ko po, yung binanggit ko kanina, hindi narinig. Napakasarap po magpuri sa Panginoon. Amen. Nasasarapan din po ba kayo nagpupuri sa Panginoon? Sarap na po. Sarap pong magpahinga kay Lord. Amen. Sabi ko nga sa kape natin, linggo ngayon, purihin natin ang Panginoon. Amen. Praise God. So, after ng gawain po natin, no, total po ay malapit lang naman po yung yung tahanan po ng ating kapatid si Bro Alex, no. Kung hindi naman po tayo gaano nagmamadali, pwede po tayong sumaglit. Siyempre po kung medyo atintamo pong lakad, wala tamo pong karapat ka rin. Pero kung wala po, diyan sumaglit tamo mo, diyan lang sa bandaryan na lang konti. Pasyalan po natin mamaya. Diba? Okay lang po ba yun, mga kapatid? Okay, so yun po. Sabi nga natin makiramay po tayo. No? At siguro po alam na po ninyo yung yung kahit hindi ko na po banggitin. Siguro po parang may naglilibot kanina na mayroon po tayo kasing sa mga miyembro, no. Okay na po, hindi na po, so hindi na natin po ito babanggitin. At salamat po sa malasakit po natin, no. Kahit man sa konting bagay lamang. Sabi ko nga ganito ano ang gusto mo? Yung ikaw ay binibigyan, inaabuluyan, o ikaw yung nag-aabuloy? siguro wala pong dito. Sabay-sabay sabihin po natin, gusto ko yung nag-aabuloy. No? So, yun po.
Okay, bahagi po natin ang salita ng Panginoon. Parang parang hindi ba ako, yung nag-echo? Okay. So, yun. Matras ako kasing lamig eh. Okay. Okay. Ay, lapit ako. Ay, makanya. Magbay-bay dyan. Hello. Ano eh? Natatakot kasi ako dun sa lamig eh. Kapag nagkakaedad na ka, medyo natatakot na sa lamig. May edad na po ba tayo? Okay. Parang nabawasan. Okay. So, yun. Katabi ko yung kutigo ko. Ayan. Karakal kong kutigo. Okay, ang ating pag-usapan ngayong linggong ito ay siguro po mabibigla kayo. Bakit naman kami mabibigla, Pastor? Opo, kasi mayroon yatang emergency. Ano bang nangyari, kapatid? Ayan. Ha? Kuwang-kuha ako kanyan, bro. Pogi ako kanyan. Okay. Ay, nanonood kayo sa live natin. Like naman Brother Jonathan. Nadagdagan na yung natin. Like and share. At siyempre, huwag niyo kakalimutan yung kape ko. Napangiti kayo, no? Hindi, ang layunin naman natin doon sa kape ay just to, magbigay ng konting saya. Napansin nga ako ni Pastor Victoriano, Pastor Dom, nasobrahan mo yung kape, sabi niya. At yun naman po ang ibig ko, yung mapansin ako. At sana mapansin din ninyo ako. Malay nyo, doon ako yayaman. Ay, libre ang kape. Napangiti kayo, no? Pero yun, yung bagang sa bawat umaga, tanghali at hapon, gusto ko pong makapagbigay ng konting saya. At sana naman po, kapag nakita niyo si Bro Doming na nakaganyan ng kape, ay huwag ninyong scroll kaagad, basahin niyo yung mensahe. At sinisigurado ko sa inyo, kahit konti lang, meron kang matututunan. Opo, meron kang matututunan. So, gusto ko po na makapagbigay lakas at tuwa. Kaya, don't forget to like and share. Parang nagbablog si Pastor Doms. Okay, darako po tayo sa mensahe ng ating Panginoon. Marahil magtataka kayo, Pastor, bakit naman yan ang napili mo na ibahagi sa amin ngayong umagang ito? Ayaw po. Mahalaga kasi ito. Parang wala pa. Ay, ito na. Di ba kayo mabibigla dyan? Lumago sa pananampalataya. Parang meron kang ibig sabihin na, Pastor, sa topic mo ngayong umagang ito. Abay, talagang meron. Ilang taon na po ba tayong mananampalataya? Sige nga, magbilang kayo. Ilang taon na kayong mananampalataya? Ay, huwag mong ilalayo ang sarili mo, Pastor Doms. Ilang taon ka na rin na mananampalataya? So, mag-isip-isip po tayo. Abay, sa akin din, naisip ko, tagal ko na. Ilang taon ka na mananampalataya? Di ba ang tagal na? Ang tanong, lumago ka ba naman? Di ba? Lumago ka naman din ba sa iyong pananampalataya? Abay, salamat po sa labing isa na narinig kong nag-amen. Isa lang yata ang lumago. Parang tama ako, no? So, ang sabi ko po dito sa akin pong pinaka-intro, sa akin pong kudigo, siyempre sinulat ko para hindi ko makalimutan. Ang sabi ko dito, maraming Kristiyano ang nananatiling spiritual baby. Alam po ba yun? Kapag mayroon pong baby, tama ba yung pronunciation ko? Kung minsan nagiging sister baby, yung brother. Parang walang pagkakaiba, Pagka mayroon pong bata, tiyak na po yun. No? Di po ba tuwang-tuwa po tayo? Kapag mayroong naisilang na bata, tuwang-tuwa po tayo. Wow!
Nadagdagan ng pamilya. Kapag sa isang tahanan po, walang bata, ha? Kapag sa isang tahanan, walang bata, ano sa palagay po ninyo? Malungkot, ano? Tahimik. Ano po, saka ang bahay po, laging malinis kung walang bata. No? Yan ang mga pagkakaiba. Pero kapag ka may bata po, alam mo, ang daming kalat. Talagang kuminsan mo nang papasipat. Nabasag. Yung mga ganun baga, kalat-kalat sa loob. Ano po? Pero sa kabila po ng katotohanan na yun, may mga, minsan makulit ang mga bata eh. Di ba? Naiinis tayo, nagagalit po tayo, pero mayroong saya. Amen po. Mayroong saya. Di mo ba? Kapag lalo na mga lola, ay, nangyyapo ko, yung mga ganun baga. Ang mga lola po, minsan, sila yung mga natutuwa sa mga apo. Ay, hindi naman natin sinasabi na hindi po natutuwa ang mga magulang sa kanilang mga anak. Pero ang mga lola po kasi, lolo, iba yan. Kapag yung turing po nila sa kanilang mga apo. Ano? Pero, ang problema po doon, abay, 10 taon na, bunjing pa rin. Ay, okay lang pa siguro yung 10 taon, na late lang, no? Yung development. 30 years old na bata pa rin. Abay, malaking problema, kapatid. Di ho ba? At alam po ninyo, ganun din sa pananampalataya. Abay, normal lang po, simple lang. Yung bagang nauunawaan po natin na kapag kayong mga bago-bago pa lamang sa church, bago-bago pa lang na mananampalataya, abay, huwag ka nang magtaka na kung minsan, abay, di po ba Kristiyano ito? Di ba Kristiyano ito? Bakit ganun yung buhay niya? Bakit ganun siya umasta? Di ba mananampalataya yan? Abay, huwag ka nang magtaka kasi nga baby pa lang yan eh. Di ba? Ay bilang matatanda na rin sa pananampalataya, tayo po yung mga umuunawa. Amen po. Tayo po yung mga umuunawa. Hindi po yung mga humuhusga. Amen po. Ayun o, mga kapatid natin sa FB. Ay, bago lang, yung kapatid natin nag-message sa akin sa Kataryata yon, yung anak po ni Sister Mabel, nakalimutan ko yung lagyo. Ang anak niya po, Sister Mabel, itang babae, nag-message siya sa akin, lagi daw siya nanonood sa atin. Kapatid, kung nanonood ka ngayon, kumusta ka? Amen? At syempre po, sa lahat ng mga kapatid po natin na nasa FB, kumusta kayong lahat? God bless you. So, mga kapatid, ang sabi ko, maraming Kristiyano ang nananatiling spiritually bata pa. Amen? Ang matagal ng Kristiyano, pero hindi lumalalim, hindi tumitibay. Alam mo kasi, yung kapag tumatanda ka, yung buto mo, yung laman mo, yung balat mo, tumitigas. Amen? Parang yung kahit masugatan ka, kayang-kaya mo yan. Ano po? Bay, nakakita na po ba tayo ng mga Kristiyano ang tagal na sa Panginoon? Napaka-sensitive. Hindi mo mabiro. Amen? Hindi mo lang makamayan, ayaw ko na. Hindi nila ako kinakamayan. Yung mga ganun, hindi lang napansin. Ayaw ko na. Amen po. Nakakita na po ba tayo ng mga Kristiyanong ganoon? O tayo mismo? Huwag naman. Abay, kapag tayo mismo, magbago ka na. Amen po. Magbago na. So, ito ngayon, di ba, kailangang ang pananampalataya ay mali. Matagal ng Kristiyano pero hindi lumalalim, hindi tumitibay. Ay sabi ko, yung kabaliktaran nun, ay normal lang sa isang bago na mananampalataya na kuminsan ay mahina po yan, napaka-sensitive. Kaya nga, yun po yung role po natin. Bilang mga matatanda sa pananampalataya, ay pagtuunan ng pansinin yung mga bago-bago pa. Amen po. Hindi po yung, paborin mo yun.
Paborin mo yan. Naalala ko po yung binanggit po ng isang kapatid, pagka nawala yan, hahanap-hanapin mo rin. Di ba? Pagka nawala yan, hahanap-hanapin mo rin. Maninibago ka. May mga mananampalataya po na kung saan po ay kailangang yung pinapansin, no? Lagi na lang hindi pwedeng hindi mo pansinin. Sabi ng kanta ni Freddy Aguilar, ay hindi naman masama na yung lagi tayong namamansin. Pero habang bata lang, ano po? Kapag matanda ka na, dapat ikaw na yung pumansin. Kapag yun pa rin ang espiritu mo, sabi ng awit ni Freddy Aguilar, ano kasi yung kanta ni Freddy Aguilar? Na napakaganda. May tinabay Freddy Aguilar? Ayaw, magmarites ka na naman na, pastor. O parang mayroon ako nakita kasi na namatay na eh. Diba? Yung isa sa napakagandang kanta na ito, itang magbago ka. Magbago ka nang di ka magsisi. Ano kasi? Kasunod nun? Sa huli. Hindi po ba? Number 1, kapatid, na nais kong makita sa ating pong pag-aaral ngayong umagang ito. Sa mensahe ngayong umagang ito. Paano lumago sa pananampalataya? Napakahalaga po nito, kapatid. Habang hinihintay po natin ang ating Panginoon, lumago ka naman. Amen? Lumago ka naman. Kaya nga po ito, katabi ko, lumago sa pananampalataya sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Anong ibig mong sabihin sa pamamagitan ng salita ng Diyos na binabanggit mo, Pastor? Ay Romans chapter 10, verse 17. Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. At ang makakapakinig lamang kung may mga ngaral tungkol kay Kristo. Okay. Yung po daw pananampalataya natin, lumalago sa pamamagitan ng pakikinig ng salita po ng ating Panginoon. Alam po nyo mga kapatid, napakahalaga po ang pakikinig ng salita ng Panginoon. Katulad nito, no po, nandito ka sa loob ng church, nakikinig ka naman din ba ng salita ng Panginoon? O nagse-cellphone? may mga ano iba, wala dito yan. Sa iba lang. Yung kunwari, ay, nagbabasa ng Biblia. Kasi, ang cellphone kasi ngayon, mayroong Biblia. Kunyari, nagbabasa, pero nagpe-Facebook. Bato-bato sa langit, ang tamaan ay... Meron akong napanood ganito. Sa isang kainan daw. Ha? Sa isang kainan. Alam po ba ninyo, sa isang kainan na yun, mayroon silang rule. Alam po ba ninyo kung anong rule nila? Sa kainan na yun, mapakialam yung may-ari, bawal ang cellphone. Nakita po ninyo yon? Napanood po ba ninyo yon? Yung rule. Alam po ninyo, parang kakaiba. Pero alam po ninyo, maganda. Maganda yon. No? Kasi tinanong anong rason mo, bakit bawal ang cellphone sa kainan? Kumakain kayo. Dapat yung hapagkainan, yun yung panahon na kayo'y magkukwentuhan. Hindi yung kakwentuhan mo, yung wala doon sa iyong doon sa hapagkainan, at iniinggit mo pa. Ha? Habang nagkukwentuhan kayo, ayan yung mga pagkain namin, yan. Sayang, wala ka. Nakukuha ninyo, mga kapatid? Alam po niyo, magandang tularan yon, no? Kahit sa literal po, maganda po, kapag tayo kumakain, magkaroon tayo po ng rule. Dapat wala pong cellphone. Kayo po, kapag kumakain po ba kayo may cellphone? Salamat po sa isa. So, the rest po, nagsa-cellphone. Di ba? Alam po niyo, maganda po. Kung minsan kasi sa hapagkainan, yun yung panahon na natitipon kayong lahat, nandun kayo lahat. Di ba? So, nandun ka na nga sa hapagkainan,
may cellphone pa, meron ka pang ibang kakwento. Ba, hindi na yata maganda yon. Amen po. At syempre, yung spiritual din kapatid, habang nandito tayo, wala man 2 oras, nag-aaral po tayo, nakikinig po tayo ng salita ng Panginoon. Huwag na natin singitan ng cellphone. Amen po. Kung po pwede po, i-off natin ang mga yan. Sa akin naka-off. Amen po. Meron ako, pero siyempre hindi ko naman ginagamit. Ano po? Dapat po, naka-focus po tayo. Bakit? Bangkanita po upang sa gayon ay makita po natin, malasahan po natin yung sustansya ng ating kinakain. Di ba? Kung paano po, kapag tayo kumakain, bakit kapag mayroon kang kakwentuhan? Meron pong isang pangyayari, ganito, magmarites si pastor. Meron akong kinasal. Ano yun, talagang nagpatulong talaga sa akin. Kasi, yung lisensya ko, lisensya ko sa pagkakasal, mag-i-expire ng December 31. December 31. Abay, walang magkakasal sa kanya. Ay, yung din niya, yung kanyang, ang tawag nito, yung marriage contract, yung license, mag-expire din. Sabi ko, sige, pagtulong-tulungan natin, sabi ko, sa isang kapatid. So, natuloy yung kasal. Talagang, isipin mo, alas 4 ng hapon, ikinasal ko siya, so pinirmahan ko na ng ganon. Tapos mag-i-expire yung lisensya ko alas 12 ng gabi. Hindi po biro ito, totoo po ito. Mag-i-expire po alas 12 ng gabi. Covered, kinabukasan doon, hindi ko pa naipasa sa munisipyo, covered niya yon within 20 days ba yon o 15 days. Saka naman mapapasok, kaya na kailang may pasok mo sa munisipyo. Ang nangyari po, dagdag lang sa kwento, hindi ko sukat akalain. Dinala kami sa kasing tawag noon? Diyan sa papuntang Clark, Friendship. Merong isang sikat na restaurant doon na, nakalimutan ko lang yung pangalan, napakaganda po. Talagang pagkasarap-sarap naman ng pagkain. At sarap po talaga. Kaya lang, yung katabi ko, wala nang ginawa kundi magkwento sa akin. Wala nang ginawa. Ako naman kapag kakwinintuhan mo ako, abay, hindi kita atrasan. Ay di kwentuhan ng kwentuhan. Hindi namin namalayan, uuwi na kami. Abay, ewan ko, pareho kami siguro, hindi namin nalasahan yung pagkain. Ay, totoo po, pagkasarap-sarap ang pagkain. Anong ginawa po? Abay, take out na lang. Kaya lang, iba yung hindi tinake out para sa amin. Binili kami ng isang, meron silang kung aalis ka, meron silang ibibigay na money. Yun lang, pero hindi ko nalasahan yung pagkain. Anong aral doon? Kung minsan po, hindi natin nalalasahan yung pagkain dahil doon. Kaya nga po, maging sa church, ganun din dapat. Kapag nandito po kasalukuyan ng pagpapahayag po ng salita ng Panginoon, dapat nakakonsentrate. Amen po. Kung maaari po, bawal po yung kwentuhan. Amen. Bawal po yung kwentuhan. Dapat nakikinig po tayo. Amen po. Wala ba tayong kamay sa Panginoon? Amen. Nakapokus po tayo dapat sa salita po ng ating Panginoon. At maging po sa mga hapagkainan po natin. Kapag hindi, napakahalaga po ang pagbabasa po ng salita ng Panginoon at pakikinig ng salita ng Panginoon. At siyempre po, ito, kunwari hindi ninyo alam. Alam na po ninyo ito, daldal na po ito Ano po? Sa pakikinig po natin ng salita ng ating Panginoon, huwag po tayong maging pihikan. Amen po. Huwag tayong maging pihikan. Kung minsan po, gulay na naman. Alam po ba ninyo, ang gulay, pampahaba po ng buhay. Parang may naisip na kayo kagad na susunod dyan, Sabi nila daw yung gulay, pampahaba ng buhay. Sabi ng Nay, gulay
Gulay na naman. Laging gulay. Baka hindi na tayo mamamatay niyan. Amen po. So mahalaga po yung pagbabasa ng salita ng Panginoon. Kaya nga po mayroon tayong GC. Ano po? Nagbabasa po tayo ng kahit papaano po, isang talata lamang, isang araw, binabasa natin ang salita ng ating Panginoon. Nagbabasa po ba tayo ng ating pong, yung pinupos ko doon? Nag-aalala ako kasi kung minsan 2, 3, 4. Yung nagla-like doon. Siyempre, mayroon naman nag-see-in. Pero alam po niyo, simple lang yung kaligayahan na pastor ko minsan eh. Madali lang naman ni-like pindutin ng gano'n ako, yung puso. Ano po? Huwag kayong magsawa na basahin yun, bagamat inuulit, parang inuulit lang. Napakahalaga po ang pagbabasa ng salita ng Panginoon. Bakit? Alam po ninyo, sa totoo lang, kung hindi po tayo nagbabasa ng salita ng Panginoon, hindi po tayo, ito diretsahan po, hindi po tayo lalaki sa pananampalataya. Bagkus po, nandun lagi yung nagdududa po tayo. Amen po. At ito naman, hindi ka na nga nagbabasa ng Biblia, abay kapag ka nasa church ka, para bagang wala lang. Actually, marami naman pong kaparaanan kasi marami mga ano dyan eh. Pastor, paano? Inuutusan mo akong magbasa hindi nga ako yung mata ko, hirap akong magbasa. At saka hindi ako marunong magbasa. Sabi, ito ngayon, ito sa church. Kapag ka nandito ka sa church, buhayin mo yung pandinig mo. Amen po. Hindi po yung yung parang wala lang. Talagang pakinggan mo. Upang sa ganoon ay yung sustansya po niya. Talagang ma-absorb ng katawan mo. O yung spiritual na buhay. Ma-absorb niya yan. At yun, lalaki ka sa pananampalataya. Kung paano rin, maging sa pagkain. Ano po? Kapag talagang kumain tayo ng maayos, ano bang yayari? Di ba maging malusog po tayo? Amen po. So, napakahalaga po ang pagbabasa po ng salita ng Panginoon. Ang salita ng Diyos ay pagkain ng kaluluwa. Kaya kung gusto mong tumibay, parang din sa pagkain, kumain ka araw-araw. Amen po. Si Joshua, ano pong halimbawa ni Joshua dyan? Yung Joshua chapter 1 verse 8, laki o. Huwag mong kaligtaang basahin ang aklat na iyon, dili-dilihin mo iyan o iyon araw-araw o araw-gabi upang matupad mo ang lahat ng nasusulat doon. Sa gayon, giginhawa ka at magtatagumpay. Ang ganda pong pangako ito. Dili-diliin mo iyon araw-gabi upang matupad mo ang lahat ng nasusulat doon. Minsan po, ang napapansin lang dito sa talatang ito, yung panghuli. Sabi niya, giginhawa ka at magtatagumpay. Pero nakalimutan yung una. Yung una po, ano yung una? Basahin, dili-dilihin. Isang araw lang ba? Hindi, araw-araw. Bakit? Upang matupad mo ang lahat ng nasusulat doon. And then, kumbaga po, parang isa pong, parang 1+1. Ito po, equals. Mayroon pong equals. Ano po yung equals doon? Sa gayon, giginhawa ka. Gusto mong guminhawa? Ito po. Ito yung equals. Sa gayon, giginhawa ka at magtatagumpay. Kaya naman po nakita po natin, si Joshua po, sa kanyang kapanahunan, matagumpay po. Matagumpay ang leader ng Israel. Kapatid, gusto mo pong maging magtagumpay na Kristiyano? Don't forget to read the Word of God. At siyempre, hindi lang, yan lang ba, Pastor, ang ebidensya mo? Meron pa, Matthew chapter 4, verse 4. Anong sabi po niya? Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Kapatid, kailangan natin ang salita ng Diyos upang tumibay po tayo, upang umunlad po tayo sa pananampalataya. Magiging Kristiyano tayong matibay. Magiging Kristiyano tayong
tawag nito, masigla, matibay sa pananampalataya, hindi po yung sakitin. Ano po? Hindi po yung sakitin. Kailangan nating kumain ng salita ng Panginoon. Anong ibig mong sabihin doon sa kumain? Kailangan pa bang tanungin yun? Ayaw siyempre po. Okay lang din naman. Yun nga, yung pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. Kailangan natin ang salita ng Panginoon, kapatid. Ang salita po ng ating Panginoon, para pong ano yan? Para hindi ka maligaw. Bagamat hindi perfect ito ways. Di po ba? Kung mayroong ways, literal para hindi ka maligaw. Minsan naligaw kami, kami ni Sister Auring, sabi ko nga, dead end yung pinuntahan namin. Pero ito po yung sigurado, Biblia, ito pong Bible, ways, yan po ang ways ng ating pong buhay spiritual. Para hindi ka maliligaw, gusto mong hindi maligaw, read the Word of God. Amen po. Read the Word of God, mga kapatid. Kaya ito ngayon, bilang Kristiyano po, bilang mga mananampalataya, ano ang dapat natin gawin? Sabi ko po dito sa aking kodigo, gawin nating bahagi ng ating pang-araw-araw na buhay ang pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Hindi lamang tuwing araw ng linggo, kundi, idiin ko po, araw-araw. Amen po. Amen po. Parang hindi kayo kumbinsido. Praise God. Hallelujah. Number 2, pangalawa po, ang sabi po natin diyan, lumago sa pananampalataya sa pamamagitan ng prayer. Para napapansin ko, Pastor, alam na alam ko yan. Oo nga, alam na alam natin. Kuminsan, kaya lang kuminsan, aminin mo't sa hindi. No? Hindi ko naman nila lahat. Pero, akakalingwan na rin. Nakakalimutan ito. Yung simpleng panalangin. Apo. Kaya nga po, si Judas sa pagkakatagalog, ano po? Ang pangalang Judas hindi po masama. Kaya lang, hindi ko naman po yung minumungkahay na kapag nagkapangalanan mo ng Judas, hindi po maganda. Bagamat hindi naman po masama. Kapatid po ng Panginoong Hesus ito. Itong Judas na ito. Sa English maganda Jude. No? Pero Tagalog tayo Pangalan ng anak mo, Judas. Kapag ka nagkabali, sisigawan mo, Judas ka talaga. Anong sinasabi po? Ngunit, magpakatatag kayo, mga minamahal, sa inyong napakabanal na pananampalataya. Manalangin kayo sa tulong ng Espiritu Santo. Antindi po itong pananalita po ni Judas. Ano po? Si Judas po, sumulat po siya. Ilang chapter kasi yung Judas? Wala akong narinig. Isa lang. Isang chapter lang yung Judas. Ano po? Bakit kaya? Hindi ko rin po alam. Pero, ang tinitignan ko po ito na isang chapter lang Ibig sabihin, napakahalaga po nito. Napakahalaga. Kumbaga dito, isinulat po ni Judas yung pinakamatindi po. Yung pinakamatindi. At ito nga, dadapwat, ngunit magpakatatag kayo, sabi po niya. Ano kayang ibig niyang sabihin doon sa magpakatatag? No? Kasi maaaring mayroon pong darating, may mga pagsubok. So magpakatatag tayo in spiritual. Mga minamahal, sa inyong napakabanal na pananampalataya, dito po ako, dito po ako natouch habang ipiniprepare po itong mensahe na ito. Alam po ba ninyo, na itong pananampalataya na ating pong tinanggap, niyakap sa ating pong mga buhay, ay hindi po ordinaryong bagay lamang. Kapatid, napakabanal po yan. Ayon po sa pagpapahayag po ni Judas, ni Jude. Ano po?
napakabanal sa inyong napakabanal na pananampalataya. Kaya nga po, sa atin po ng mga Kristiyano, nagsasabing mga Kristiyano, na mga matatanda na sa pananampalataya, kung minsan nakikita po yung pagkabonjing, ay bato-bato sa langit, ang tamaan magsisi niya, umayos-ayos ka na. Amen. Mag-ayos-ayos ka naman. Di po ba? Isinunod po yung punto na, manalangin kayo sa tulong ng Espiritu Santo. Hapo, mag-pray po tayo. At lagi nating i-invite the Holy Spirit. Ano po? Kaya, alam po rin, napakahalaga po. Yung kapag ka mayroon tayong ginagawa, i-invite the Holy Spirit. Kasi nga po, siya po yung nag-guide sa atin, gumagabay sa atin. At binabanggit din po, Romans chapter 8. Kung hindi po ako nagkakamali, yung Romans chapter 8 verse 26. Tama po. Salamat po, Sister Anita. Sabi po doon, tamo po biyasang manalangin. Pero the Holy Spirit, tinutulungan po niya tayo, no, na manalangin ng wasto at saka tama. Po. Napakahalaga po ang Holy Spirit, kapatid. Alam mo ba ninyong ginawa sa atin ng Holy Spirit na dinabak? Iya pong may convict sa atin. Kung wala ang Holy Spirit, wala tayo dito. Amen. Kung yung nag-convict sa atin, iba, nasa mall tayo ngayon. Malamig na sa higaan, nasa kwarto nating, kwarto po tayong may aircon. At kanyaman, nakabang Manalben TV. Pero mas manyaman po kayo niyan po mga kapatid. Kita natin yung mga kapatid natin, naalamano natin, nakamayan po natin, nakumusta natin, di ba? Sarap. Sarap po. Sarap. Sa gayon din naman, ito, nabasa na po ninyo siguro. Di po ba? Bakit po, kapatid, napakahalaga po ang panalangin upang lumago ang ating pong pananampalataya. Kasi nga, ang panalangin ay hindi lamang paghingi. Ito ay pakikipag-ugnayan sa Diyos. Amen. Idiin ko po, ang panalangin po, pakikipag-ugnayan sa Diyos. Yung pinagmulan, the author of our faith, nakikipag-usap ka sa Kanya, di po ba? Kailan mo huling kinausap ang Panginoon? Hello? Ba yung mga kapatid natin sa online, no? Kapatid, kailan mo huling nakausap ang Panginoon? Ay nung ako ay nagkaroon ng problema. Kaya, kapatid, huwag ka nang magtaka. Kung minsan, niluloob ng Panginoon na magkaroon ka ng problema. Bakit? Bangka nito, makipag-ugnayan ka sa Kanya. Amen. Kapag ka hindi ka nanalangin, para mong sinasabi, Panginoon, bigyan mo nga ako ng problema. Ay, hindi mo naman sinasabi yun. Parang ganun lang. Kasi nga, di ba ninyo alam yun? Kung minsan po, namimiss kayo ng Panginoon. Huwag mong ilayo ang sarili mo, Pastor. Bro, siyempre po, tayong lahat. Pag namimiss tayo ng ating Panginoon. Amen. Pag-ugnayan sa Diyos. Amen po. Sa panalangin, mga kapatid, lumalalim ang tiwala at pananampalataya. Bakit? Na-experience natin ang Panginoon eh. Amen po. Lumalalim po ang ating pong pananampalataya. Hindi ka nananalangin. Ay di wala. Bonjing. Di ba? Ang sarap pong alagaan ng mga bata. Pero wag naman yung matanda na nagbata-bataan. Amen po. Si Daniel po, gaano po ka-importante ang panalangin. Si Daniel po, nakita po yung yung tibay at tindi po ng kanyang pananampalataya sa Panginoon.
Kaya nga po kung nananalangin po tayo, naipapakita natin yung pananampalataya natin sa Panginoon. Kasi sabi ko nga ito, kunyari naman, hindi niyo alam. Ano po? Sa pamamagitan ng pananalangin, ipinapakita mo para mong sinasabi sa Panginoon na, Panginoon, hindi ko kaya ito. Di ba? Pero kapag hindi ka nananalangin, para mong sinasabi, Panginoon, agyo ko ini. Kaya hindi kita kailangan. Si Daniel po, di ba? Bagamat nakakatakot, meron pong banta na papatayin ang sino mang mananalangin sa ibang Diyos. Ano po? Papatayin siya, manganganib. Talagang in-exercise niya yung kanyang pananampalataya sa Panginoon. Nakita po, naipahayag po niya sa pamamagitan. Actually po, daldal na pong talata ito, 3 times a day nananalangin. At doon pa, sa nakikita siya ng madlang people. Nakikita siya ng maraming tao na nananalangin, kaya naman po naisumbong siya. Ang tanong po, pinabayaan ba siya ng Panginoon? Hindi. Hindi po siya pinabayaan ng Panginoon. Naipakita po niya yung totoong pananampalataya niya sa Panginoon. Gusto ba natin ipakita ang totoong pananampalataya natin sa Panginoon? Pray. Tumawag ka sa Panginoon. Tumawag ka sa Panginoon. Bagamat kung minsan po, yung tugon, hindi natin maintindihan. Katulad po nung nakarang linggo. Di ba? Yung tugon, pinag-pray natin yung isang kapatid natin, imbis na gumaling, meteo. Di po ba? Pero sabi ko nga, mayroon pong mga plano ang Panginoon. Ang plano natin, ang gusto po natin, makasama po natin sila ng matagal. No? Pero hindi yun ang plano ng Panginoon Yung mensahe ng Panginoon ng kagabi, ganda. Yung pong ang kabutihan ng kamatayan. Meron bang mabuti sa kamatayan? Meron po. Meron mabuti sa kamatayan. Unang-una po, goodbye sakit, goodbye problema. Sabi ko nga kagabi, goodbye bills. Ay maraming goodbye. Goodbye arthritis. Goodbye hospital. Di ba? Kaya tayo pupunta sa ospital. Goodbye kamatayan, siyempre po. At hintahan mo pong buhay alangangga pagdating natin sa langit. Maraming goodbye kapag ikaw ay umuwi kay Lord. Amen po. Kaya yun po, ang dami. Palawakin natin kapatid. Ang daming goodbye. At siyempre po, sabi nga, ang mawala sa mundong ito, ay ang makasama ang Panginoon. Yun ang maganda. Ang mawala sa mundong ito, ay ang makasama ang Panginoon. Alin ang mas maganda doon? Di ba? Kaya po kung tunay kang mananampalataya, hindi mo naman dapat katakutan ng kamatayan Di ba? Sabi nga ni Apostol Pablo, to die is gain. Opo, pakinabang, sabi po niya. Pakinabang. Napakaganda pong pananampalataya. Ano po? So, panalangin muna bago magdesisyon. Ano pong dapat natin gawin, mga kapatid, sa ating pong mga buhay? No? Speaking of lumago sa pananampalataya sa pamamagitan ng panalangin, sabi ko po dito, manalangin muna bago magdesisyon. No? Alam po niyo, ang dami nating desisyon kung minsan na pumapalpak. Nung pumalpak ka, balikan mo, kapatid. Balikan mo. Baka kaya ka pumalpak, hindi ka nanalangin. Amen. Mayroon tayong matututunan dito. Pwede nating mag-throwback. Bakit na kaya ako pumalpak? Nga hindi ako nanalangin. Madalas po nanalangin lang tayo pagka pumalpak na, pagka bumagsak na. Ano po? Alam mo, magandang paalala ito, hindi lamang para sa inyo. Para sa akin din naman. Nangyayari din kaya sa akin ito kung minsan. Sama ko yung mga kapatid na dadrive ko ng sakyan. Biglang-bigla po. Ay, nakakatakot yung nangyari sa amin ng ganito. Nagdadrive ako ng ganon. Yung nakaparking na sakyan sa daan, biglang-bigla ba naman nagbukas ng pintuan? Ay, bababa ako. Siyempre, biglang kurba ng ganon.
Sabi ko, ay Diyos ko, ingatan mo kami, sabi ko. Minsan ganun, nakakalimutan nating manalangin. Kapag mayroong problema, doon lang natin maalalang manalangin. Tama, mali. Tama, no? Tama. Nakakalimutan natin kung minsan. Kaya kung minsan, ulitin ko po, manalangin muna bago magdesisyon. Panalangin muna bago kumilos. Panalangin muna bago magreklamo. Speaking of reklamo, alam mo na yun, kapag nanalangin ka, bago ka magreklamo, hindi ka na magre-reklamo. Amen. Ganyan na naman ang gulang. Mga bata ngayon, ulitin ko lang yung gulay. Gulay na naman. Wala na bang iba? Na-blood na ako. Gulay na lang ng gulay. Minsan sabi ko nga maging tilapia, kung tilapia ng tilapia, ma-blood ka eh. Diba? Last. No, number 3. Lumago sa pananampalataya sa pamagitan ng pagsunod sa Diyos. Amen. Alam po niyo, napakaganda po nito, kapatid. Lumago sa pananampalataya sa pamagitan ng pagsunod sa Diyos. At yung verse po natin dyan, lalo pong matindi. Ano po? Yung Santiago o James chapter 2, verse 26. Ano pong binabanggit dyan? Ang sabi po, malinaw na malinaw, patay ang katawang hiwalay sa Espiritu. Gayon din naman, patay ang pananampalatayang hiwalay sa mga gawa. So, dagdagan pa natin yung verse natin dyan. James chapter 2, verse 17. Faith without action. Ano pa? Faith without work. Ano? Patay. Amen po. So, ano pong ipinapahayag po ng mensahe ngayong umaga ito sa bawat isa sa atin? In action naman. Huwag lang maging Kristiyano sa bibig. No? Dapat po sa buhay po natin. Ano po? Makita po yung ating pong pagkakakristiyano. Pagiging born again Christian. Ang pananampalataya ay hindi lamang paniniwala, kapatid. Ito ay pagsunod. Kahit mahirap, kahit hindi natin kuminsan naunawaan o naiintindihan. Isa pa, speaking of, hindi naiintindihan. May matindi kasing halimbawa dito Si Abraham. Grabe po, si Abraham. Doon sa Hebreo chapter 11 verse 8, alam po ninyo, isang bagay po na nais kong makita natin dito. Si Abraham po mayaman na ng mga panahong yon. Iniwan ang lahat, sumunod kahit hindi alam ang pupuntahan. Yan po si Abraham. Dahil sa pananalig sa Diyos, tumalima si Abraham. Nang siya'y papuntahin ng Diyos sa lupang ipinangako sa kanya at humayo siya, bagamat hindi niya alam kung saan paruroon. Grabe namang pananampalataya niya. Pero alam po ninyo, si Abraham, ito po yung madalas ko naririnig ito sa isang kapatid po natin, sa San Luis Tejam, yung pong punto na step of faith. Yung hakbang ng pananampalataya. Alam po ninyo, si Abraham ganun. Siya po ay humakbang. At yung hakbang niya na yon, na pag-alis mula doon sa lugar na kung saan maayos na ang kanyang kalalagayan. At pumunta sa isang lugar na hindi niya alam. Sabi niya, hindi niya alam kung saan paroroon. Paano yun? Tinawag ka ng Diyos, hindi mo alam kung saan ka paroroon. Bagamat ganoon yung sitwasyon, ganoon yung panawagan, umistep po si Abraham. Nagumpisa siya, lumakad siya. At sa kanyang paglakad, patungo doon kung saan siya, tinatawag ng ating Panginoon, nabigo ba siya? Nabigo ba siya, kapatid? Ali, hindi po siya nabigo. Kung minsan po, dumadating din sa buhay po natin yon. Yung mga punto na yung pinagdadalhan sa atin ng Panginoon, hindi natin maunawaan. Panginoon, ano ito? Kakaiba yata ito, nag-iisa yata ako rito.
totoo bang dinadala po ninyo ako rito? Totoo ba itong hinaharap ko ngayon? Minsan po, hindi natin maunawaan, ano? Pero, kapatid, magtiwala ka sa Panginoon. Amen? Magtiwala ka sa Panginoon. Kung gusto mong lumago, sabi ko nga dito sa ating kudigo, kung gusto mong lumago sa pananalig, sa pananampalataya, gawin po nating lifestyle, yung pag-obey sa panawagan ng ating pong Panginoon. Yung kung ano ang nais ng ating pong Panginoon. Ano po? Alam po ninyo yung ways, balik ako ulit doon sa ways. Sa totoo lang din naman, yung ways ay ano yan sinusunod po natin, no? Pero hindi naman talaga natin alam kung saan yun. Basta na lang sinusundan lang natin yung blue. Di ba? Blue ba yun o ano? Blue yung kulay niya. Sinusundan lang natin. Hindi natin alam kung ano talaga yung nandun, yung sa dulo. Tayo mabubulaga ako. Ay, iba. Ano po? Pero siyempre, mayroon naman po, marami po yung, nandito na ako. Wow, nandito na ako. Ang Panginoon ko minsan ganun. No? Pero siyempre, higit sa ways ng ating pong Panginoon. At ang ways ng Panginoon ito, pagka binabasa natin yan, parang kakaiba ito Pero sige lang. Tinawag tayo ng Panginoon Diba? Pagdating natin sa dulo, yun. Matindi. Grabe. Yung blessings ng Panginoon kay Abraham, diba? Father of faith. Iyan po yung pangako ng kung sumunod ka sa akin. Sabi niya, gagawin kitang ama ng pananampalataya. Minsan kwento ko, nabigo ba si Abraham? Hindi. Bagamat nangyari nga kay Abraham ganito hindi ko naman sinasabi na baka mangyayari sa inyo ito. Pero pwedeng mangyari sa iyo ito. Pwedeng mangyari sa atin ito. Si Abraham po, hindi naman niya, nung siya'y nabubuhay pa, hindi naman niya yung lahat ng mga pangako ng Panginoon sa kanya, hindi naman niya natamo Bagkus po, nung patay na siya, doon naganap yung mga pangako sa kanya ng Panginoon. Apo, nangyari. Nung naging ama siya ng hindi mabilang, siyempre metapora lang naman din yun pag-aalin tulad, hindi naman yung kayang bilangin. Talagang marami talaga. Na yung Father of faith tayo po, mga anak tayo ni Abraham. Amen po. Kung tawagin po yung spiritual. Father of faith. Diba? Mete na po yung Abraham. Hanggang ngayon, ang Panginoon, kapag may naging Kristiyano, ayan si Abraham, anak ka ni Abraham. Hindi dadagdagan. Malay mo, pagka wala ka na sa mundong ito, wag naman sana, di ba? Wag naman sana. Doon mangyari yung iniiyak mo sa Panginoon. May mga pangyayaring ganoon, kapatid. Kung kailan namatay, yung iniiyak natin na makakilala sa Panginoon, sana. Sabi ko nga, may mga pangyayaring ganito no? Magmamarites si pastor. Hindi po marites, totoo po ito. Narinig ko rin din lang ito. Kung kailan daw namatay, no? Kung kailan daw namatay, doon sila nagkakasundo-sundo. Kasi yung pamilya daw, talagang may conflict. Narinig ko lang po ito sa isang preacher din. Ang pangalan ng tagapagsalita is Pastor Ray, gamitin ko yung binanggit mo na Kung kailan daw namatay, doon nagkakasundo. Tingnan po ninyo, grabe. No? Huwag sana man mangyari yon. Pero alam po ninyo, yung plano kasi ng Panginoon, always napakaganda po. Lumago sa pananampalataya, sa pamamagitan ng pagsunod. No? Bagamat yung mga, hindi natin, yung mga pinagdadalahan sa atin ng Panginoon, pinapahintulutan niya na mangyari sa ating mga buhay, hindi po natin ganong naintindihan, pero alam natin na maganda yung plano ng Panginoon. Di ba? Sinwe, Hebrew chapter
11 verse 7, nagtayo po ng arko si Noe kahit hindi po umuulan. Ito po yung matindi. Nagtayo ng arko, naintindihan po niyo yung arko, barko, di ba? Nagtayo ng barko, gumawa ng barko si Noe kahit hindi mo ulan. Saan? Sa bundok. Yun po ang matindi. Ano po? Magtatayo ka ng barko sa bundok. Sinong maniniwala sa iyo? Sa salitang Kapampangan, ano kasi yung salitang Kapampangan yun? Kog. Wag na. Yun ang sasabihin sa iyo. Diba? Isipan mo, anong nangyari sa mga membro ng Faith Assemblies of God? Gumagawa sila ng barko. Doon pa naman sa bundok. Ay, matindi po. Hindi man ko, kumbaga, nilalarawan lang po natin kung ano po yung senaryo nung time na yon, na yung pamilya po ni Noe, kasama po ng 3 niyang anak, gumagawa sila ng barko. Dahil sa pananalig ng Diyos, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari na hindi pa niya nakikita. Gumawa siya ng isang daong barko upang siya at ang kanyang sambayanan ay maligtas sa pamamagitan nito'y hinatulan niya ang sanlibutan at siya'y ibinilang na matuwid ng Diyos dahil sa kanyang pananalig. Di ba? Sumunod po siya sa Panginoon. Grabe po. Grabe po. Yung pananampalataya, hindi po mahirap arukin, ano? Grabe, kakaiba po ang mga taong ito. Ano naman ngayon sa atin ngayon? Ito po yung maganda. Dapat po, maraming tao ngayon ganito dapat makita ko muna bago ako sumunod. Di ba? May mga ganun. Makita ko muna. Ay, kapag ka nakita ko, sumunod na ako. Parang si ano kasi ang pangalan nun? Ang isa pong alagad ng Panginoon sa New Testament, kasi yung pangalan nun? Ano kasi? Tomas. Salamat po. Tomas. Ang mapagduda. Sorry po. Mas lang yung narinig ko Kaya, Tomas pala. Si Tomas. Ano po? Si Tomas po. Ayun. Dapat po, wag po lang po tayong, nakita mo na Ano po? Nakita mo na. So, dapat po, maniwala tayo sa Panginoon. Itong mga lingkod ng ating Panginoon na ito, naniwala po sila kahit hindi na nakita. At yun, pinagpala sila ng ating pong Panginoon. So, ano ngayon ang dapat natin gawin, mga kapatid? Sumunod po tayo at manampalataya tayo sa Panginoon kahit na kuminsan po hindi natin naintindihan ang mga nangyayari. Follow me. Ang tatay natin, hindi tayo isusuong sa isang lugar o sa isang kalagayan na pababayaan na tayo, iiwanan na nag-iisa. Amen. Hindi tayo pababayaan. Mga magulang tayo, di po ba? Mga magulang tayo. Dadalhin mo ba yung anak mo sa isang lugar na mapapahamak siya? Siyempre hindi. No. Ano ngayon? Bilang mga mananampalataya po, bigay natin ang buo na pananalig po natin sa ating Panginoon. Amen po. So, ano ngayon ang aplikasyon po natin dito? Pakinggan ninyo ito, kapatid. Gaano kadalas mong binubuksan ang Biblia? Bilang hamon po sa bawat isa sa atin. Sabi ko nga kanina,
sa ating pong unang tinignan ay read the Word of God. Di ba? Ang tanong ngayon, gaano kadalas na binubuksan natin ang ating mga Biblia? Eh, sabi ko kanina, may mga, yung tinatawag na excuses po tayo. Sir, hirap nga ako magbasa, pinipilit mo ako. O di makinig ka ng salita ng Panginoon. Diba? Eh kung marunong ka naman magbasa, pwede ka naman magbasa, dapat magbasa ka. Eh ang tanong ngayon, kailan yung huli mong pagbabasa? Next year po, Pastor. Magbago ka na. Magbago ka na, kapatid. Magbasa ka ng salita ng Panginoon. Pangalawa, gaano kadalas kang manalangin? Siyempre po, hindi lamang kapag ka may problema. Ano po? Sabi ko kanina, kailan yung huli mong pananalangin? Next year, nung lahat nakarampang taon ng pastor, bakit ka nanalangin nung nakarang taon? Kasi mayroon akong problema. Eh, yung tinatanong natin ngayon, gaano ka kadalas manalangin sa Panginoon nang walang problema? Di ba mas matindi yun, ano? Gaano ka kadalas manalangin sa Panginoon na walang problema? Kasi ganito eh. May mga tao na nananalangin lang kaya kung may problema. Eh kung walang problema, nananalangin ka pa ba? O yun yung gusto kong makita natin. Di po ba? Kaya sabi ko kanina, di mo natin masisi ang Panginoon. Kung minsan, namimiss kaya tayo ng Panginoon. Ang ginagawa mo kaya may problema ka lang, kaya ka lumalapit. O di bibigyan ka ng problema ng Panginoon para lumapit ka. Tama, mali. Tama po. So, ito po, kumusta ang pagsunod mo kahit hindi mo naintindihan ang plano ng Diyos? Kumusta po yung pagsunod po natin? Kahit hindi natin naintindihan ang plano po ng Panginoon. Sana po, gayahin po natin sina Abraham, sina Noe. Sumunod sila sa Panginoon. Ano ito? Ay, sige lang. Alam ko, hindi magpapabaya ang Panginoon. Man, with that, God bless everyone po. Maraming pong salamat. Amen po. Purihin po ang ating Panginoon ngayong hapon ito. At desire ng puso ko, sana po nakapagbigay ng encouragement yung mga salita ng Panginoon na naipahayag ngayong umagang ito. Mga kapatid, sama-sama po tayong lumago sa pananampalataya. Amen. At pasayahin po ninyo si Pastor. Pastor, paano kayo sumaya? Kung ano, paano sasaya kayo si Pastor? Ano po? Si Bro Doming. Paano sasaya si Bro Doming? Lagi ka lang nakikita tuwing linggo sa loob ng church. Masaya na po si Pastor Doming. Amen po. Tayo pong lahat ay yumukot manalangin. Ama naming banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa oras na ito, pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin sa mga salita mo na amin na pag-aralan ngayong umaga ito. Lord, katulad ng mensahe na amin pong narinig, lumago kami sa pananampalataya. Hallelujah, hallelujah. Lumago kami sa pananampalataya. Panginoon, i-bless mo pong bawat isa. Yung mga kapatid po namin na nalulungkot, Panginoon, sa oras na ito, nananalangin po kami. Pasayahin mo po sila, Panginoon. Jesus' name, Jesus' name. Aliwin mo po sila ng iyong dakilang kapangyarihan. Sa mga kapatid nangangailangan, financially, spiritually, physically, Panginoon, Lord, bless them. Ingatan mo po sila. Gabayan mo po sila. God. Sa mga kapatid po namin nasa online, pinagpipray po namin sila. Pagpalain mo, gabayan po ninyo, Panginoon. Muli po, sa mga kapatid po namin na may sakit, Panginoon, pagalingin mo po ang kanilang karamdaman. Maraming pong salamat. Lord, ang kalakasan mo ay spiritual. Lord, lalong tumindi sa aming pong mga buhay. At pupurihin ka namin anumang sitwasyon mayroon kami. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Muli salamat sa iyong mensahe ngayong umagang ito. Sa pangalan ni Jesus Ama, ito pong aming sama-samang panalangin. Amen and amen. God bless po. Salamat sa Panginoon. Hallelujah.
Amen. So tayo po ay dadako na sa pagkakaloob. Tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Panginoon, muling po kami ay lumalapit sa inyo na may pusong puno ng pasasalamat at pagpapakumbaba. Salamat po sa iyong salita na naipahayag ngayong umagang ito. Nawa, Panginoon, maitanim po ito sa aming mga puso at isipan at maisabuhay po namin sa patuloy po naming paglakad sa mundong ito. Sa oras pong ito, Panginoon, bilang bahagi ng aming pagsamba, kami po ay magkakalob sa inyo ng aming mga handog. Buong puso po naming iniaalay sa inyo ang aming mga offering bilang tanda ng aming pagtitiwala at pagkilala na kayo ang tunay na may-ari ng lahat ng aming tinatangkilik. Dalangin po namin na magamit po ang mga handog na ito para sa lalong ikalalago po ng inyong kaharian. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa aming Panginoon at ingatan niyo po kami sa lahat po ng aming mga gagawin, Panginoon. And Lord, salamat din po sa katagumpayan po ng aming gawain ngayong umagang ito, sa lahat po ng mga nagamit. Kayo po ang patuloy na mag-bless sa kanila. Pagpalain niyo po, Panginoon, at ibigay po ang lahat ng aming mga pangangailangan. At dalangin din po namin, Lord, na kung paano pong iningat niyo po kami sa aming pagpunta sa lugar na ito, ay ganun din po na ingatan niyo po kami upang kami po ay payapang makarating sa aming mga tahanan, Panginoon. And Lord, we pray na sa susunod na linggo kami po ay ibalik niyo po ulit sa lugar na ito upang kami po ay makapagbigay ng papuri at pagsamba sa inyo, Panginoon. Kayo po, Panginoon, ang mag-ingat, magpala sa bawat isa. At kaya, Lord, binabalik po namin ang lahat ng kapurihan, kapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Habang kinukuha po yung mga offerings, meron daw pong announcement. Hello. Good morning po. Pasibayo po. Salamat po kayong message na prepare ng pastor. Yung pong yung mensahe na po ngayon, related niya po kayong katamang maging team kayong pong WM. Kayong pong Saturday, July 5, at yung tamang pong bisita. Riyan pong may aliwang officers na ng local churches through section. Datang la po keng Sabado, July 5, pota-poti lang abe pastors. So, den pong WM, nung ating kayong pong time, matataan po kayo church. At yung tamo pong gawain. Welcome tala po rin officers na ng local churches. At ito pong mensahe ng pastor, sabi na po, ito pong pagsunod. Itamo pong membro, itamo pong kay ministries, itamo po yung backbone ng pastor. Itamo po yung suporta. May ngari po yung katamo pong pananampalataya. Yung pong prayer tamo, ang pong pamamasang Bible, apin po yung backbone ng the Lord. So, itamo pong membro, bawat ministers, itamo pong backbone ng pastor para po lumago yung kakatamang church, kakatamang pong simbahan. So, asahan ta kayo po kayong Sabado, 9 o'clock, hanggang tamo pong 12. Kaya itamo po mag-lunch. Pwede mo rin pumunta rin, men, ang pong maksabi kami po kareng musician, ang tabayanan na kayo po kayong praise and worship. Thank you po. Sige po, palapakan natin ang Panginoon. Yung panawagan ni Sister Auring is parang yung kung sakali lang ako po ngayon ay gusto ko pong palakasin yung panawagan na yon ni Sister Auring na daluhan natin. Amen po. Yung mga kababainan po, daluhan natin. Amen po. Amen. So, siguro po maganda na, alibaw po, kung
pwede naman pong i-postpone yung gawain natin sa schedule natin sa Sabado. Pwede naman na i-postpone. Postpone na po natin. Daluhan natin itong gawain na ito sapagkat talagang fellowship ito ng mga kababainan. Mayroon pong preaching at mayroon nga pong praise and worship at ito nga nag-advance pala ako ng panawagan ng pag-uusap kay Brother Jay last Saturday. Akala ko nung nakarang Sabado po yung gawain na yon. So ito na binabanggit ko and ina-announce na sana sa Opantala po yung mga musician sa Opantala po rin. Ewan ko sino po yung na-appoint na magsusong lead, parang Sister Jam yata sa Opantala po. Tapos atin nga pong tanghalian, atin pong tanghalian. So sana po suportahan po natin. Amen po. Kung po pwede po, kukunin natin yung pansin po ni Sister Eileen po dito. Yung mga young adults, na mga kababainan. Sana po, dumalo po kayo. Huwag mo sabihin na, bata pa ako. Hindi, ang inan natin dyan, atin nakangasawa, welcome ka sa gawain na ito. Amen. So, suportahan natin mga kapatid. Suportahan po natin. So, hanggang doon na lang po yung announcement po natin. Alas